No offense po ha, hindi naman to ibig sabihin na patigil natin, wag niyong gawin to, wag niyong gawin yan, masama na kayo, hindi na kayo maliligtas. Hindi ho yung point ng pinagsasabi at context natin dito. Yung pakailangan natin dito is kung meron bang supporting verse o Bible verse, kasi bilang Christian, we are talking here sa mga bagay-bagay and a Christian at lalong-lalo na sa aming faith na perspective. Kumbaga dagdag kaalaman lang to. Kung ayaw mong tanggapin, walang problema ho, basta gusto lang namin i-present. When it comes to Halloween kasi, in which na magkakaroon na naman ng celebration yan ngayon, kung titingnan mo yung paligid, yung reality, hindi naman kasi yung intention ng dating gusto na ilagay sa Christian yung pag-celebrate niyan. Hindi naman kasi ganun yung reality nun ngayon di ba? Today, it's more kind of like partying, occultism, mga evil representations, ganun na yung reality. Pero again, this is not to condemn someone because lang nakikipag-celebrate siya. Yung sa atin lang is yung idea lang kung inaalaw ba, okay ba, at saka meron ba siyang consequences. So ganun lang meron kasing paniniwala na ang Halloween ay sinusuportahan na ito ay nanggagaling sa Bible. Ito ay walang ebidensya. Wala kasi ebidensya para dyan Meron namang mga verse na pwedeng gamitin para itulak yung isang idea ng isang tao. Lahat naman kaya nga nagdidebate, diba? Kasi isang verse nagdidebate kasi iba't iba yung interpretation. Sa interpretation kasi nagkakatalo ang Halloween kasi is ngayon meron siyang roots na hindi galing sa Bible kundi sa mga pagan tradition. Masi-search nyo yan hindi, pwede namang i-google yan, kaya pwede namang itanong sa mga AI yan, di ba? Ito ay mostly galing sa pagan tradition at kultura na in which na-impluensyahan ng Christian observances, okay? Parang ganun yung nangyayari. So try natin, tingnan lang yung tatlong bagay lang dito, yung pagan roots, Christian influence, at saka sa warning laban sa mga practices nito kung meron man. Kukunin natin yung pagan root. In a very short lang po. Merong reference yan, lalagay lang ho natin sa comment section. Ito ang Halloween kasi ay mainly nanggagaling sa Samhain. Ito ay isang selebrasyon ng mga Celtic sa end ng harvest at start ng taglamig na season. Ito ay isang panahon na konektado sa kamatayan. So that is tradition, that is practices, that is their belief. Sa paniniwala kasi nila, ang boundary sa pagitan ng buhay at patay ay manipis. So kumbaga parang mundo ng buhay at saka mundo ng mga patay. Meron lang mga konting nagiging barrier niyan. Kaya posibleng makausap ang mga espiritu. Let's base kay Newton. Yung idea ng pakikipag-ugnayan o pagpapasaya sa mga espiritu in which na merong different way of observing dyan. Makikita mo yan kahit i-type mo sa YouTube na ways in which they celebrate Day of the Dead, yung mga ganon. Ito ay madalas. At take note, base pa lang dyan sa sinabi natin, makikita na natin yung origin. Ito ay walang base talaga sa Bible. Instead, yung Bible mismo nagbigay ng babala tungkol sa ganitong mga practices. Diba? Ngayon, paano siya nagkakaroon ng connection sa Christian? Kasi yun yung claim ng iba na that is purely Christian, that is purely biblical, in which na emotional kasi yung pagbibigay natin ng halaga dyan dahil nga namatay yung mahal natin sa buhay, parang hindi natin matanggap. It's one form of self-denial siguro, may psychological na attachment, kaya nagkakaroon ng ganyang connection sa emotion natin sa event na yan at saka sa practices na yan. Kaya nga, dahil ayaw nating mawala yung practices na yan, kaya kinokonekta natin dito sa ating belief or faith na Christianity, di ba? Nung lumaganap ang Christian sa mga Celtic areas, nag-sit up ang Catholic Church ng November 1 as All Saints Day para parangalan ang mga santo at mga martir. So kumbaga merong integration niya. Kumbaga nagbigay sila ng day. So they are the originator of this. Hindi natin sinabi na masama, kinuha lang natin yung facts at information. So eventually, ang All Hallows Eve sa October 31 ay nagiging Halloween. Bagaman ang All Saints Day at All Souls Day ay may Christian roots, hindi ito tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga espiritu. In which na yun yung madalas na nangyayari ngayon. That's Kelly 1998. Kasi nga naman sa Bible, scripture, mas marami yung naniniwala at mas malinaw yung verse na kapag ka namatay ka, babalik sa Panginoon yung hininga, yung consciousness, kumbaga, nawala na sa'yo at isa ka na lang talagang purely nung ginawa ng Panginoon from soul na wala pang buhay. And that is sa soul. Diba? Nung hininga na niya sa Genesis, nagiging living soul na. May separate tayo na pag-aaral dyan. May series tayo na gagawin dyan tungkol sa mga bagay na yan. At mga
scholarly article yung gagamitin natin. Na ngayon ang tanong, ano naman ngayon? Nakaka-apekto ba to sa faith ko? Nakaka-apekto ba? May warning ba tungkol dito? Kasi matatawag natin na ito ay isang occult practices. Na ngayon, so tingnan natin Actually, kung titingnan mo, maraming verses sa Bible ang nagbabawal or nagko-condemn, sabihin natin, sa mga practices na kadalasang konektado sa Halloween. Kumbaga yung concept, yung idea, lalo na yung communication of the dead, tulad ng pakikipag-ugnayan sa mga patay, witchcraft at occult, in which na yun na yung parang nagiging reality ngayon. Yung iba nga, more on party at saka drunkenness na. Yan pa lang, wala na. Diba? So, dalawa lang yung example natin dito siguro na maibigay. Titingnan natin yung relationship ng Halloween sa Bible teaching. So, Leviticus 19:31. Leviticus 19:31. Sabi dito, huwag kayong lalapit sa mga mangkukulam or espiritista. Huwag, in which na marami na ngayon is mostly associated na sa ganyang mga activities. Huwag ninyo silang hanapin para hindi kayo marumi sa kanilang ginagawa. Okay? So, hindi na natin interpret. Malinaw na merong warning. Yung context kasi niya, may context kasi yan Ang Deuteronomy naman, 18 verses 10 to 12, ito ay nagbabala laban sa mga practices tulad ng divination, pangkukulam at necromancy. Alam niyo yon, di ba? Yung pag-uusap sa mga patay at saka sa buhay, at sinasabing ang mga ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Yung term na ginamit diyan sa verse na yan is, sa mga verses na ganyan, is abomination. So, itong dalawang verse na lang to yung kukunin natin. Dito pinapakita ng mga verses ng Bible ay may consistent ito na position laban sa occult na practices or spiritual darkness. Kahit sabihin man natin na para sa mga souls, martyr at mga saints yan, hindi yun yung reality, at alam natin na ang patay ay hindi na natin nakako-communicate. Alam natin yan, maraming verse na mabigat. Yung mga figurative kasi, iba kasi yun, may kahulugan yun di ba? So, ano naman yung relationship ng Halloween na yan sa Bible teachings? Habang ang Halloween ay isang mahalagang cultural event para sa marami, take note, mahalagang cultural event, ang tradisyon na ito ay hindi galing sa Bible. So, hindi natin sinabi na masama kayo, hindi kayo maliligtas, hindi ganun yung context natin. Yung kinuha lang natin is yung facts at saka sagot sa tanong na kung ito ay may biblical na foundation ba at yung Biblia ba yung nagsasabi o nagtuturo nito. Yan lang yung point natin dito Kailangan magiging tayo sa context saka sa kumbaga scope of limitation, no? At ito ay hindi rin ini-endorse ng Bible ang custom na may kinalaman sa mga spirits or death rituals. Yun yung kadalasan nangyayari, death rituals. Diba? Sa costume pala, makikita naman natin kung ano yung mindset ng tao. Sa halip, hinihikayat ng Bible ang mga Kristiyano na mabuhay ayon sa values ng Diyos at iwasan ang mga practices na konektado sa spiritual darkness. Kasi nga, kahit maganda yung intention, is non-biblical naman yung practices at nahaluan na, at ito ay nagiging bridge na ng paganism at Christianity. So, yung mga references natin nasa ibaba, at marami pang pwede natin ilagay natin yung mga study at gagawin nating video later on. So, papalo naman ang page natin, pa-support naman dyan sa mga, lalo na sa mga SDA dyan. Sa madaling salita, ang Halloween ay hindi nagmula o supported sa Bible, ng Bible. Maraming practices nito ay hindi consistent sa Bible teachings, in which na makikita natin, malinaw at na-observe natin. At dahil dito, maraming Christians ang pinipiling maging maingat sa pag-celebrate ng Halloween. Sige, dito luwag-luwagan natin ng konti. Hindi nyo man naiwasan, hindi man na siya kumbaga pinagbabawal sa mga faith nyo or paniniwala nyo, walang problema, pero marami na rin ang pinipiling maging maingat sa pag-celebrate ng event na yan. Minsan, iniiwasan ito o binago ang paraan ng pag-celebrate para mas akma sa Christian values. O yun, kung just in case lang talaga, yun yung maiwasan. Pero sa akin kasi, yung naiintindihan ko, base din sa may mga scholars din tayong pinagbabasihan, di lang naman dun sa mga nagsasalita na kahit sino-sino. Mga scholars, mga study, mga papers, mga dissertations, scholarly articles. Mas malinaw kasi na yung patay, kahit sa Genesis man lang, di ba? Nandun kasi yung formula ng buhay. Kahit dun lang malalaman natin na pagpatay na yung tao, mag-aantay na lang yan sa second coming ni Jesus Christ. Di ba? Yung mga sa kanya, may mga verse yan pero sa different study, abangan nyo lang or papalo ng page natin, meron tayong tumatalakay dyan na hindi videos, no, kundi mga studies. Bible study guys, nasa ibaba po. Maraming salamat, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you very much. Just enjoy your life, man, and let's pray to God that we will become obedient to His teachings. No matter how hard it is, Jesus Christ promised us that He will give us the power to overcome sin. Shoutout, God bless everyone. Thank you very much for watching.